Bayani ng himagsikan at may sarili pang monumento. Pero sa ating pera, tila na pera na raw si Andres Bonifacio. Kayo mga igan, natatandaan niyo ba kung saang haling-halaga ng pera nakalimbag ang kanyang mukha? Darito po ang report. Sa inaraw-araw natin paggasta ng pera, memoryado na siguro natin ang mga mukhang nakalimbag dito. Lalo na si Pepe na nasa piso. Si Bonifacio. Kuya, nasa Maria Basile? Nasa 5 piso. 5 pesos. Sa 5 piso. Ginaldo? Bakit napunta sa 5 piso yung Ginaldo? Bakit ganun? Hindi ko ata alam yung pera. Mula 1930, 4 na beses ang pinalipat-lipat ang mukha ni Bonifacio sa perang papelman o barya. Ito ay isang maliit na portion sa malaking koleksyon ng papel. Masarap din ang pakiramdam ko. Pakiramdam mo kung meron ka ganong pag-aari. Kung hindi nakatago sa mga baul ng mga kolektor tulad ni Alex, ang mga lumang pera masisilip na lang sa mga museo. Taong 1930 nang unang nailimbag sa 10 sentimos ang mukha ni Bonifacio. Nang itatag ang Bangko Sentral ng Pilipinas noong 1949, inilipat siya sa 20 pesos katabi ng kapwa niya katipunero na si Emilio Jacinto. Pero noong 1973, ipinalit ang mukha ng dating Pangulong Manuel L. Quezon na nananatili pa ring mukha ng 20 pesos hanggang ngayon. Sa panahon ding ito, inilipat ang mukha ng Supremo sa kulay berdeng 5 pisong papel. Pero makalipas ang 10 taon, muli siyang inilagay sa 2 pisong barya na kalaunay tinanggal din sa sirkulasyon. Muli siyang ibinalik noong 2000 sa 10 piso. Pero meron nga lang katabi, si Apolinario Mabini. Sana ibalik sa 2 piso o kaya dapat siyang nasa 5 piso pagkatapos ni Rizal. Ang mga pinakaimportanteng figura sa kasaysayan ng bansa, inilalagay raw sa pinakamabababang denominasyon ng pera. Mas maraming tao nahahawakan yung lower denomination eh. So mas nakikita nila. Pero tingin ng ilang historian, tila initsipwera si Gat Andres. Ito po ay salamin ng malungkot na katotohanan na walang iisang tindig o hindi malinaw yung pagpapahalaga ng mga nakaraang administrasyon kay Bonifacio. The fact na hindi naman siya inalis, the fact na nandoon pa rin siya, ibig sabihin nun, mahalaga. Hindi rin maiiwasang maging issue na ang pumalit sa Supremo sa 5 piso ang kanyang kalaban sa politika na si General Emilio Aguinaldo. Hindi pwedeng mauna si Aguinaldo kay Bonifacio kahit doon mismo sa kahalagahan na may katipunan muna bago yung revolutionary government ni Aguinaldo. Ang mga pangyayaring ito salamin na nga siguro ng hindi pagkakasundo sa sarili nating kasaysayan. Nakalulungkot lang isipin na ang biktima pa ng pagkakaiba-iba ng mga opinyon, mismong ama ng himagsikan na bayani noon hanggang ngayon. Ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi.